Barangay Tagumpay, Coastal and River Easement Development, Tanaw ng Pag-asa by Architect Dan Lanceras. Ang lugar ng development. Ang lugar o lokasyon ay matatanaw sa laylayang silangan ng pampang ng Kailugan at Lawa. Ang kabuuang development o pagpapaunlad sa Kailugan at baybaying Lawa sa bayan ng Bae sa lugar ng Barangay Tagumpay ay may kabuuang sukat na humigit kumulang na 16 na hektarya. Magbuhat sa kabahayan hanggang sa pangpang ng Lawa. Ang unang bahagi o sangkap ng kaukulang development sa lugar ay ang pagtatanim sa baybaying Lawa gaya ng bamboo, kamatsile, putat, fruit-bearing trees, flowering trees, mga forest trees na may kakayahang humigop ng mga ugat nito ng iba't ibang uri ng kemikal sa kontaminadong tubig sa Lawa dahil na rin sa kapabayaan at kawalang pagmamahal sa ating kalikasan. Dahil sa mga punong ito, tatatag at titibay ang buhaghag na lupa sa pangpang ng Lawa. Maging sa Kailugan, kaya nagbungkahi ang Committee Chairman ng Environment ng kaukulang panukala, proclaiming the observance of Arbor Day on the third Wednesday of June annually. Ang nasabing panukalang batas ay naipasa noong Hulyo 5, 2017. Dahil dito'y agad na naglunsad ng pangmalawakang programa para sa First Arbor Day celebration na nilahukan ng lahat ng barangay, DepEd, private schools, civic organization at stakeholders na nauukol sa pagtatanim at pangangalaga noong Hulyo 28, 2017. Ang Bay River ay puno ng kasaysayan na siyang magbibigay kaganapan sa pagpapaunlad ng lugar. Ito'y magsisimula sa Barangay Dila hanggang sa Barangay Tagumpay sa pamamagitan ng turismo sa kahabaan ng Kailugan. Ang pangunahing layunin sa kabuuang development dito ng Barangay Tagumpay sa katihang bahagi ng Lawa ay ipinamalas ang magandang biyaya ng kalikasan. Hubugin at pataasin hanggang magmistulang burol at maging kapaki-pakinabang di lamang sa mga taong naninirahan dito kundi para sa mamamayan ng bayan ng Bae. Ang evacuation center ay isa sa proyektong aakma dito sa lugar sa panahon ng mga kalamidad. Alam natin na may halos 21 bagyo na dumadating sa ating bayan kada taon. Ito ang tutugon sa mga apektadong bahayan sanhi ng mga pagbaha. At maging sa panahon ng tag-araw, ito'y gagampan sa pagsusulong ng kabuhayan. Subalit sa kasalukuyang katatayuan ng lugar ay tila nawala ang pag-asang maging tanyag at kapaki-pakinabang dahil sa panahon ng tag-ulan. Ito'y mistulang lusak dahil na rin sa kapabayaan. Sa ganitong katatayuan, di na mataniman ang mayabong na lupa sa Baybay Lawa at Kailugan. Ang pagpapalawig ng kabuhayan para sa magsasaka o manananim ng halamang gulay, mangingisda, paghayupan at maging sa pagtataguyod ng turismo sa lugar ay posibleng maganap sa pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan sa pagsasaayos ng kalikasan sa buong kapaligiran. Sa layunin na maging luntian ng kapaligiran at maging kapaki-pakinabang ang lugar, kinakailangan ang pakikipagtulungan ng mga magsasaka, mangingisda at mamamayan ng Bae na nagmamalasakit at nagmamahal sa kalikasan. Ito ang bodegang magsisilbing sentro ng pamilihan para sa produkto ng itlog na pula at balutan, aning gulay, mga isda sa kalinisan ng Lawa, mga alagang hayop, mga sariling likha, gaya ng tambo, bamboo production, mga handicrafts, souvenir items at maging landscape plants dito sa lugar. Ang panunumbalik at paglalagak ng industriya ng itikan ay magbibigay kaganapan sa bahagi ng kaunlaran sa baybayin na siyang pangunahing layunin. Naway ang mga mag-iitik ay mabigyan ng pagkakataong makapamuhay at makapaghanap buhay sa larangan ng kanilang kabihasnan at kasanayan. Ano ba ang maaari nilang magawa at maihandog para sa development ng lugar? Ang mag-iitik ang maglilinis at kukuha ng mga basurang nakalagak sa Lawa
nang sa gano'y manumbalik ang sigla ng mga susong nabubuhay sa karagatan. Ang mga dumi o bura kasama ng mga basura sa pagkahig ng suso ay ilalagay sa baybayin kasabay ng paglaki ng mga punong nakatanim dito. Kasama sa polisiya ang pagbabalangkas sa pagpapahintulot ng lokal na pamahalaan sa pagkakahig ng suso para sa kanilang itikan. Ang implementasyon sa pagkakahig ng suso ay may takdang limitasyon na humigit kumulang sa 150 metro magmula sa pampang ng lawa. Mamamasdan ang ganda ng baybaying lawa dahil sa lunti ang lugar at binigyang buhay ang mahabang lakaran o baywalk upang damhin ng hangin galing sa silangan mula sa lawa. Kasama sa disenyo ang pantalan para sa mga dadayong turista sa lugar upang bigyan pansin ang pulong bae sa gitna ng karagatan. Ang preskong pakiramdam dahil sa mga punong naglalakihan ang magbibigay lilong sa init ng araw. Ang kahabaan ng baywalk ang aakit at pupukaw sa ganda ng lawa at lunti ang kapaligiran kasama ng mga ibong nag-aawitan. Idalangin natin na ang lugar na ito ay magkaroon ng kaganapan para sa kapakinabangan ng mamamayan ng bayan ng Bae, na nagmamalasakit at nagmamahal sa pagtataguyod ng magandang pananaw para sa bagong henerasyon ng ating bayan. Ang pagkakaroon ng pantay-pantay na pagsusulong ng kaunlaran ay di lamang para sa progresibong pananaw sa industriya, komersyo at institusyon sa kabayanan. Bagkus bigyang pansin ng pagpapaunlad sa kanayunan para sa kanilang kabihasnan at kasanayan na nauukol sa pagpapayabong ng lupang sakahan. Naway maramdaman natin ang ganda ng biyayang ipagkakaloob ng kalikasan para sa inyo na nangangarap ng magandang bukas dito sa Tanaw ng Pag-asa.